August 11, 2004 ay pinanganak ang isang masayahing bata sa katauhan ni Shaina Han-she sa Creil, France. Ang kanyang mga magulang ay nagmula sa Mauritius Island, subalit mas pinili nilang manirahan sa France. Pinalaki din nila ang anak na si Shaina sa estilo ng mga French, lingid sa kanilang kaalaman ang magiging masakit na kapalaran nito doon. Napukaw ng kaso ni Shaina Han-she ang aking pansin dahil sa sobrang brutal na nature ng kaso. Ang kaso ay talaga namang pinag-usapan sa France ng matagal na panahon. Nagsimula ang lahat noong summer ng 2017. Pauwi na ang noon ay 13 years old pa lamang na si Shaina galing sa school nang lapitan siya ng isang lalaki na itinago nila sa pangalang Murad. Hiningi nito ang Snapchat ID ni Shaina na ibinigay naman ng dalaga. Mula ng araw na iyon ay nagsimula ng magpalitan ng mga messages ang dalawa sa Snapchat. Ang pagkakaibigan ay nauwi pa sa mas malalim pang relasyon. Ang unang malambing at mabait na nobyo ay biglang nagbago ng pakikitungo sa kanya. Naging agresibo ito at mapanakit. May mga pagkakataon pa na sinasaktan siya nito habang kinukuhaan ng larawan ang hubad niyang katawan. Dahil sa natatanggap na pang-aabuso ay nagpasya si Shaina na hiwalayan ng binatilyo. Ngunit gamit ang mga hubad na larawan ay tinakot niya ang dalaga na ipapakalat ang mga yun sa social media. Sa takot ay naging sunod-sunuran ng dalaga sa gusto ng lalaki. August 31, 2017 ay pinapunta niya si Shaina sa isang luma at abandonadong klinik sa bayan ng Cavey. Kasamang isang kaibigan na nagngangalang Meiva. Nagtungo doon si Shaina. Pagdating sa lugar ay sinundo siya ng nobyo sa labas ng gusali at binilinan ng kaibigan nito na si Meiva na manatili sa labas. Habang sa pilitan nitong isinama si Shaina sa loob. Doon, kasama ang 3 pang kaibigang lalaki ay halinhina nilang inabuso at pinagsamantalahan ang kawawang dalaga. Hindi pa sila nakontento ay kinuhanan pa nila ng video ang mga ginawang kababuyan. Ang nasabing video ay pinakalat nila sa Snapchat. Kasama ang ina at kaibigan si Meiva ay nagtungo sila sa police station para mag-complain. Subalit ang statement ni Shaina ay binaliwala ng mga pulis. Ayon kasi sa kanila ay wala silang nakikitang sinyales ng trauma kay Shaina. Gayunpaman ay pinadeport naman ang nobyo nito at pinagbawalan na magtungo sa Creil. Dahil sa pangyayari ay lumipat ng school si Shaina. Subalit sa kabila nito, sa pagkalat ng kanyang malalaswang larawan at video ay naging target si Shaina ng harassment at tukso at tinawag siya ng karamihan bilang isang issue girl. Taong 2019 ay muling nag-cross ang landas nila ng dating nobyo. At sinaktan siya nito kaya naman muli siyang nag-file ng complaint laban sa pananakit nito noong May 1, 2019. Subalit dahil nga minor de edad ay muli itong pinakawalan sa ilalim ng judicial supervision. Sa kabila ng masakit na sinapit ay nagpatuloy si Shaina sa pag-aaral at pilit na iniiwasan ng mga panlalait at panunukso ng ibang kabataan. Hanggang sa makilala niya ang 17 years old na binatilyong tinago nila sa pangalang Omar noong September 2019. Ang nasabing lalaki ay nagmula sa bayan ng Oise pero naka-enroll sa Economic and Social course at nasa final year na sa Jules Urey High School sa Creil. Akala ni Shaina ay totoo ang kabaitan na pinakita sa kanya ni Omar. Mabait ito at gentleman, kaya naman sa pangalawang pagkakataon ay umibig ang dalaga. Lingid sa kanyang kaalaman na sa pagkakataong ito ay hindi lamang pananakit, insulto at pambababoy ang kanyang mararanasan. Dahil noong October 27, 2019 ay natagpuan ang sunog na katawan na kalaunan ay nakilalang si Shaina Han-she. Ito ay pagpatuloy ang ating kwento. Sa mga bago po sa channel ko at tulad ko rin na mahilig sa mga kwento ng krimen, ay maaari pong pakipindot ang subscribe button at notification bell para po ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. October 25, 2019 ay umalis si Shaina ng bahay, subalit hindi na ito nakauwi kinagabihan.
Nagsimulang mag-alala ang pamilya lalo nga at hindi lingid sa kanilang kaalaman ang masasakit na naging karanasan nito. Agad nila itong tinawagan sa kanyang cellphone subalit patuloy lamang na tumutunog ang cellphone nito at hindi ito sumasagot. Sa pag-aalala ay lumapit na ang pamilya sa mga pulis para i-report ang pagkawala ni Shaina. Subalit sa pangalawang pagkakataon ayon sa mga pulis ay kusang umalis si Shaina ng kanilang bahay. Kaya naman marahil, ito ay kaso lamang ng isang babaeng lumayas at kusa din namang babalik. Kailangan umano nilang maghintay ng 48 hours bago magsagawa ng search. Sa kabila nito ay nakipagdebate ang pamilya sa mga pulis ng Creole, subalit tila naman naging bingi ito sa kanilang mga panaghoy. Nang bigo na makahingi ng tulong sa mga pulis ay nagdesisyon ang pamilya na lumapit sa mga kaibigan at kakilala para humingi ng tulong sa paghahanap kay Shaina. Dala ang larawan nito ay nagsimula silang magtanong-tanong, ngunit bigo sila na matagpuan ang dalaga. Sa paghahanap ay nakakita ng pregnancy test ang mama ni Shaina sa handbag nito at base dito ay buntis ang kanyang anak. Ayon sa kanila, nang makita ang pregnancy kit ay pansamantala silang nakahinga. Nagbabakas sakali sila na nasa bahay lamang na lalaki ang anak at natatakot na umuwi dahil sa buntis ito. Agad na nagpadala ang ina ni Shaina ng message sa kanya at sinabing umuwi na at pag-usapan nila ang nangyari. Kinabukasan ay muling naghanap ang pamilya hanggang sa sunod-sunod na balita ang natanggap nila tungkol sa sunog na katawan ng isang babae ang natagpuan. Sa pamamagitan ng DNA analysis at dental matching ay positibong kinumpirma na ang biktima ay si Shaina Hanshe noong October 29, 2019. Ayon sa report, alas 10 ng gabi noong October 25, 2029 na makatanggap ng tawag ang mga bombero ng Creole tungkol sa isang sunog, kasabay ng ilang mga pagsabog. Nang maapula nila ang apoy ay dito na nga natagpuan ang di makilalang katawan ng biktima. Ayon sa post-mortem examination na ginawa ng forensic team, ay napag-alaman na si Shaina ay nagtamo ng 15 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. At ang nakakapanlumo ayon sa kanila ay humihinga pa ang dalaga nang sunugin ito ng salarin. Sa ginawang investigasyon ng Creole Police ay itinuro sila ng mga ebidensya sa boyfriend ni Shaina, ang 17 years old na tinago nila sa pangalang Omar. Ayon sa investigasyon ay hindi nito matanggap ang bata na dinadala ni Shaina. Kaya naman ay niyaya niya ito sa kanilang meet-up place, isang kubo sa city of Latouroher, kung saan ay una itong nagtago doon ng kutsilyo, gasolina at lighter na gagamitin nito sa planong pamamaslang sa nobya. Ayon sa mga investigador, ay marahil nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa tungkol sa pinagbubuntis ng biktima, hanggang sa masaktan niya ang dalaga. Sinaksak niya ito ng paulit-ulit gamit ang isang kitchen knife bago binuhusan ng gasolina at sinunog. Agad nilang hinanap ang suspect at inaresto noong October 30, 2019. Napansin nila ang sugat nito sa hita at mukha. Tulad ng inaasahan ay dininay nito ang mga alegasyon, subalit hindi tumutugma ang mga statements nito sa mga ebidensyang nakalap ng mga pulis. Kaya naman ito ay isinailalim sa pre-trial detention sa kasong pagpatay na pinangunahan ni Senlis Public Prosecutor Baptiste Blagier at siya ay kinulong sa Lion Court Prison. Habang nasa kulungan ay nagawa pa nitong ikwento sa kasamahang bilanggo ang ginawa niyang pagpatay kay Shaina. Ang prosekusyon ay humiling ng 30 taon na pagkakakulong bilang kaparusahan dahil sa bigat at planadong pagpatay kay Shaina. Subalit noong June 9, 2023, sa inilabas na hatol ng OIC Juvenile Court ay hinatulan lamang ito ng 18 taon na pagkakakulong. Ang hatol ay dahil na rin sa ang suspect ay minor de edad pa lamang nang maganap ang pamamaslang. Samantala, ang 3 kalalakihan naman na may kinalaman sa naunang pang-aabuso kay Shaina at pagpapakalat ng mga malalaswanyang larawan at videos ay hinatulan ng 2 taong pagkakakulong noong March 1, 2022. Ang mga pagdinig sa kaso ng pagkamatay ni Shaina ay itinago ng Creole sa media dahil sa ang mga sangkot ay minor de edad. Binawala ng mga ito ang media na ilabas ang mga pagkakakilanlan ng mga may sala.
Sa kabila nito ay tahasan namang nagbahagi ang pamilya ni Shaina sa media ng kanilang mga saloobin at sama ng loob tungkol sa kaso. Ito umano ay para malaman ng buong mundo ang masakit na sinapit ng dalaga. Marahil umano ay huli na para sa mahal nilang si Shaina, subalit hindi pa huli para sa ibang kababaihan na biktima din ng ganitong pang-aabuso. Ayon sa France government, ang bilang ng mga pinapatay na kababaihan sa kanilang bansa ay tumaas ng 20% noong 2021 kumpara sa mga nagdaang taon. Hanggang ngayon ay pinagbabayaran na ng mga suspect ang kanilang ginawa kay Shaina. Subalit para sa pamilya ay hindi sapat ang kaparusahan na natanggap ng mga ito sa sinapit ng dalaga. Salamat po sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.